Booyaka siya! Welcome back dito sa latest episode ng R&R. Every day that passes, hindi natin alam sinong biggest and the biggest of R. Pero sa latest na alam natin, mas big R pa si Sir Ronald Llamas. Sir Ronald, balita ko the other day, marami ka talagang fans from all corners of the universe, including the rarefied corners. Very rarefied corners. Such Daming naghahabol nga eh. Ang debate eh. No, ang pumatol si Kristan eh. Bakit niya ginawa yan? Naka-Dragon Ball Z pa yung kalaban niya. Dragon Ball Z na yung kalokohan to. Oh my God. Baka, baka bored lang siya kaya. Ano ba naman to si Crystal? Ba't pumatol sa Dragon Ball Z? Ano, sino ba yung moderator niya na mga gamers yata yung Hindi, alam mo yung ganito yun. Bata nung kadebate niya yun. Oh, ano ba talagang naman pumayag yan? siya. Oh. Ano ba naman? Kinausap ko si Jesus Falsis, si Attorney Falsis. Parang kung may R&R tayo, kami naman JNR, di ba? Tapos sabi ko, ikaw, papatot ka ba? Like, hindi, dapat sa television na lang. Di ba meron yung show na parang abogado show? O, tingnan natin dyan. Ay, nako, sir. Ikaw daw, Sir Ronald, bakit daw ako yung hinahamon mo kaysa yung mga DDS attorney? Dahil hindi ba tayo nahihiya sa ating balat, Sir Ronald? Hindi naman tayo abogado. Pero dapat makinig tayo sa katulad ni Robin Hood Padilla, Mark Oleta, and of course, Sir Ronald, ito na naman. Talagang Oh, double check ko. Ako na naman nabablind item ng isang kaibigan natin. Nandun pa naman ako. Paalis na ako. Yung oh. mga iba dyan na hindi masyadong objective, sabihin na lang nila o advocate sila, hindi sila political analyst. Alakalain mo, Sir Ronald, nile-lecture na tayo ngayon. Ano ang trabaho natin? So Ibang kumaway ka klase. sa kanya. Kumaway Oh, ka. Kumaway ka. puro Huh? DDS rin nandun sa Senate, kaya tumakas na ako eh. Sabi ko, mahirap to, baka magano tayo dyan. Baka gayahin ko yung mga akbayan na, si ano, yung beshi mo na Aquino. Nagganyan-ganyan pa siya, di ba? Tapos si Rafaela. Si Rafaela. Diba? Nandun ako, tumakas na ako. Sabi ko, gulo yan, gulo yan. Sir Ronald, so ano na, hamunin na natin. Ano, tuloy Ha? pa yung bare knuckle ano natin, Sir Ronald. Ang dami next Eh, side. ako naman, magdagdag ka pa. Baka hindi match kung one-on-one eh. Kailangan, siguro mga 10 kayo, tapos mag-isa ako. Baka pawisan ako, baka pawisan ako ng konti. No? Baka hindi ako pawisan kung ikaw lang eh. Naman, Sir Ronald, hanggang ngayon sa Reddit yung sinabi mo na lumalaki yung katawan ko dahil magaling ako magbuhat ng sarili. Kung ako ay malaking katawan dahil buhat ng sarili, ikaw sobrang buhat mo ng sarili mo, lumalaki yung mga Shogun at yung mga barel sa likod mo, Sir Ronald. Bruce Banner eh. Oo, medyo Bruce Banner, museum na. you wouldn't like me when I'm angry. Sabi nga ni Bruce Banner, di ba? So, malalaki yung muscle nun pag nagalit. No? The Hulk move pala si Sir Ronald. So, Sir Ronald, with all due respect, I'm gonna back out. I don't know kung nakita mo yung picture ko. I'm trying to start training with the world champion in Jiu-Jitsu. Di ba? Kasi sabi ko, wag na tayo Ah. magsuntukan sa mukha or something. Maganda tayo, sir. Grappling skills naman tayo, Sir Well, Ronald. hindi ka sa akin eh. Walang mawawasak sa mukha ko eh. Yan ka na, Sir Ronald. Sir Ronald. Ayan, ayan. Basta, Sir Ronald, magdayo magsabunutan daw, sabi ni, sabi Wala mo sa akin, si Harry Roque tsaka si Salvador. yun yung nga yung undercard natin, si Harry at saka si Um, ibang klase mundo, sir, no? I mean, sir, we already discussed that, di ba? Earlier this week. Now, baka we go towards a scenario whereby the Senate will try to make the whole MR moot and academic. Do you think we are there? Are you, or are you Almost. almost? Kasi sa, Oh. I mean, again, I Pagod know naman my... nila, nung Mm. i-dismiss na nila, nagsalita si Senator Ping Lacson. Ano i-dismiss natin? Eh, hindi pa naman tayo nagko-convene as an impeachment court. So, how can a Senate as a legislature dismiss an impeachment case? So medyo nag-fumble si Boy Kilay, no? Sinubukan niya magpaliwanag tapos pinasa niya kay Marcoleta na hindi rin naman alam anong sasabihin. Ang sabi pa sa kanya ni Ping Lacson, hilaw! Hilaw ang interpretation mo ng mga rules natin dito, no? Yung ganun. Pero mo, tatlong hindi abogado, si Ping Lacson, si Tito Soto, at saka si Risa Ontiveros,
Game Kinorek yung mga players, abogado. run for their money, di ba? Yeah, yeah. Nahirapan sila sumagot, no? Sabi ko nga kahapon kay Tito Sen sa Storycon, Tito Sen, hindi naman ako ganun kabilib sa inyo dati, pero nung pinapanood kita nung August 6, bumilib ako, sabi ko. Bumilib ako, no? Feeling ko Hands pati siya napabilib rin sa sarili niya bigla. down. Biglang inayos niya yung Di necktie ba? na. Ako ay hindi abogado Galing-galing pero siya nagsasalita, eh, oh. Invoking, sabi niya, 28 years na ako sa Senado. Marami na ako natutunan dyan, sabi niya. So, nahirapan sila dun sa dismissal. Dahil nga, hindi naman sila impeachment court eh. Hindi sila nag-convene as the 20th Congress Impeachment Court. No? Doon sila nahirapan. No? Ikalawa, nung sumingit si Bato, sabi niya, teka, di ba napag-usapan na natin sa caucus yan? Na na ite-table yung dismissal. Sabi ni Senator Soto, teka, ang pinag-usapan natin sa caucus ay ite-table, hindi yung dismissal. No, ganun. Hindi na unawaan ni Senator Bato yung pinag-usapan sa caucus. Kawawa naman, no? Batorni, no? But nakita mo yung tsura ni Batorni, tuwan-tuwa siya kay Mark Oleta, gumagano'n-ganon siya. Pag si Mark, parang manghang-mangha siya sa ating luminary pala si Mark Oleta, legal luminary pala siya. I had no idea, sir. I had no Alam idea. ko I had to luminali ka kasi meron ka na ipanalong landmark case. landmark. So, Ano bang, hindi ko sigurado kung anong mark o anong land yung kanya ipanalo. anong mark or anong land ang napana. Tapos may Parehas pala kami ni Bato. Pag nakikinig ako sa iyo, nakatulala ako. Bilib na bilib. sa ibang class. Ano ba suot ni Pato? Ano yan? Yung parang naka-white siya na coat, tapos Kaya black. nga eh, puti-puti. Kaya kasi, kasama Villain niya Holy Spirit. character. Kasama kasi niya Holy Spirit. Kaya dapat very pure yung kanyang itsura. Diba? Very pure. I mean, speaking of, I mean, in fairness, no? I mean, I would say Tito Soto, ang dami nag-message sa akin. I never in my life did I think I will cheer for Tito Soto. Vico Soto, yeah, but not Tito Soto. So hindi ka nag-isa sa run. Ang mga abogado kong kaibigan to, ah. But I said, pero medyo sablay din kasi hindi niya alam yung mga presidents na actually en banc nag-reverse ng sarili. Did you know, Sir Ronald, yung Greenpeace case na pinag-usapan natin versus ISAA noong 2015, kung saan nag-reverse ng en banc, naging reverse en banc talaga. Ano ba, ang usapan pala talong. At si Talong. Roque pala yung isang abogado doon. Unanimous yun. Unanimous yun at Tapos ni-reverse nila nag-reverse ng unanimous din, hindi lang 8, oh, 'di ba? Pero tama. pero did you know na ang usapan doon talong na ano, yung Talong, talong talong. Ang lumaki dahil tawag sa doon, talong UFO? case. Talong case ang tawag doon. Talong. Talong case. Oh. Sabi ko, talong case. Pero natalo si Harry Roque doon. I didn't Bigyan know about talong. that. Oh. I didn't know about that. Pero, Tapos pero at enlarged least, daw yung talong masyado. no? Masyado daw enlarged Kasi, dahil sa kasi GMO. yung paborito mo, si Senator Alan Peter, Ambassador of Jesus Christ, eh. Wait, Nag-invoke. wait, blind item tayo dito ng blind item. Wala na Nag-invoke yung ng blind kwan. item mo. Nag-invoke ng isang kaso na walang kinalaman doon sa pinag-uusapan. Kaya kinakailangan sumaklolo sa kanya si Senate President Chis Escudero. Dahil nag-invoke siya ng isang president case na wala namang kinalaman doon sa pinag-uusapan. Tapos Walang signature. nag-propose siya to amend. Hindi naman niya pinaliwanag kung ano yung amendment. No, ano yung amendment? Kaya palakpak ako eh mas mabuti kasi nag-ambassador na lang siya ni Jesus Christ. At Pero, sabi niya, 2 libro ang kanyang binabasa. Yung Konstitusyon at saka yung Biblia. Oh, ako, di ba? Bilib ka. Bilib ka, di ba? Ikaw hindi ka nagbabasa ng Biblia. eh, Ako nagbabasa ng Biblia. Alam mo, may pinost akong verse din. Sabi na, Sir, bakit nagpapaano ka rin? Diba? Alam mo na. Eto, Sir Ronald, bago tayo pumunta dyan. Kasi parang interesting sa akin, before tayo pumunta kay Kilay, ang nangyari dito is, parang napansin ko, si Marcoleta, diba? Ito yung opening line niya. Very cocky, di ba? Nung Oo. opos, ganun. Pero biglang parang pumasok si Cayetano, parang ninervyos yata si Cayetano. Sir, di ba, totoo na neutral kayo, hindi naman talaga kayo DDS, di ba? Siyempre, ito, magaling mag-lecture yan sa neutrality. Hindi daw tayo political honest, Sir Ronald. Mga advocates daw tayo. So, kanina, parang sinasabi niya, hindi ka naman DDS, di ba? Tapos ganyan. Ang sinasabi mo ngayon, bati siya sinaklolo din nung isa naman dun sa taas. What's going on there? Anong klaseng Senado yan? Was that even a debate? Hindi, kaya nga sabi ko kanina, doon sa 4 alas,
sobrang baba na yung standard ko para sa Senado. No? The worst Senate in history. Sobrang baba na. Nung pinanood ko yung August 6, kinakailangan kong maghukay pa. Dahil hindi pala sapat na sumayad na sa sahig. Kailangan yung sahig, bungkalin ko pa para mas malalim, no? Kaya napagod ako eh. Sa kaka-lower ng aking standards, no? Muntik na akong pumunta sa kwan eh, sa center of the earth, no? Alam mo 'yon, yung libro niya. Sarah, ito na naman tayo mga mixed metaphor natin. Magagalit na naman si Lord De Vera, ating resident multi-time awardee poet. Yung sabi mo na alam mo yung sinasabi mo kay Amy Marcos na ano namamangka sa dalawang lupa. Ano sabi mo nun? Dalawang ilog. Oh, dalawang ilog naman. Parang Naging dalawang na-stress. lupa. Dahil walang Na-stress. tubig yung ilog niya. Eh. Oh. Tuloy nanalo. Tuloy Oh, nanalo si Ronald. Isa yan. oh. Kasalanan mo talaga yan. Hindi, Because yung of puwersa you. ng kadiliman at puwersa ng kasamaan, pag nagsama, napaka-powerful eh. Kaya yon, medyo nasagip siya. So hindi ka naniwala sa sinasabi ni Ben Tulfo na may pasabog daw siya tapos wala na siyang Nakita mo yung si Ben Tulfo may siyang message. Meron akong expose about the elections but hindi ko sasabihin ngayon. Nakita mo yan Sir Ronald? May in-imply yata daw si Ben na Oo. natalo siya, baka... Anyway, baka ma-petition na naman tayo ng contempt ng iba bang institusyon. Sir, going back to this, no, but the read of Justice Ascuna interview just kahapon was, again, I think he's quite optimistic, just put it mildly, is that archive is better than dismissal. And kanina you had Sherwin Gatchalian, who voted along, I think, the right line in the 19th Congress said, actually, if the Supreme Court reverses itself, let's say like the 2015 case of ISAA, Greenpeace, he's willing to support actually the revival, and you might need less than half a dozen senator to actually unarchive this. So in short, hindi pa siya coma and pwede mo pala i-revive. So hindi pala deads. Do you think that's a Sinungaling too yung much an optimistic? senador. Hindi imposible, no? Ah, hindi kwan siya, hindi imposible, pero probable. Pero kwan, improbable. Improbable, but not Hindi siya impossible. probable, pero But hindi siya not imposible. impossible, yeah. Eh kung ganun yung pagkaka-formulate, eh ang hirap nun. Ang dami kasing if eh. If ni-reverse ng Supreme Court, if more than one half ng Senate ang bumoto, no, ang daming if eh, no? If naging magandang lalaki pa sana ako, 'di ba? Parang ganoon eh. If naging matalino pa sana ako kasi talino nung Heydarian, no? If If naging objective tayo, kasing objective ni uh, Senator Cayetano, very impartial, Kaming very if objective. no? If naging ambassador ako ni Jesus Christ, katulad ni Senator Alan Peter Cayetano, ang daming if eh. Yung problema yan eh. No? Yung napakaraming Yun if. ang hindi ko maintindihan. Bakit Lahat ako yung Edwin inaaway? Ikaw Rodriguez yung eh. nag-aaway sa kanila. Oo. Ikaw kasi hindi ka kasi political analyst, hindi ka objective. Ano ako, advocate. Sir Oh, Ronald, in my oh, pretensions, sabi ko, I'm there's a very third. objective. Ah. I'm very objective. You are objectively a bully. Okay, Sir Ronald, you're an objective bully, okay? Ba't di nga ako binubully sa sariling show? Very fair nga ako, tsaka very gentle. Hmm. That's not what I heard from our fans. They said what they love between us is how we bully each other, knowing we're such bully people to everyone else. Para sa pag dalawa kayo magkasama, natutuwa kami kasi nabubuli kayong pareho sa isa't isa. Kasi tayo Kawawa, yung mga, kawawa tuloy si Kwan. Kawawa tuloy si Ed Linggaw pagkasama natin sa safe house. ay actually, na-comment ng iba, bakit ganun si Ed na ano siya, ng dalawang ano na to. Andun si Ed, di ba, nung hinamon mo akong bare knuckle? Oo, oo. Ato lang Sabi yata ko, ni Sean yata nun. Si Sean naman pumatol ka agad dun sa usapan. Isa pa yun, di ba? The best talaga si Sean. So, sir, At lang naawa sa'yo eh. well, yeah. I mean, I can see where it's coming from, Sir Ronald. I really can see. Actually, maraming nag-alala when they, mas worried sila doon kaysa yung contempt case nung hinaman mo ako. Parang, wait. I need to train with the world champion to prepare for this. Oo, Sir Ronald. Tingin ka kay Baste. How to run away from a fight. Okay, that's it, Ronald. Oh, So, what you're saying is things are still improbable,
But let's talk about the Supreme Court. So, just for a fact, hindi ko alam kung alam pa rin ni Marcoleta yan. There is actually a precedence for the Supreme Court reversing itself multiple times, including an en banc reversal. Um, Again, Sir Ronald, I know a lot is going on and there's a lot we cannot discuss. But are you 50-50 that the Supreme Court might make certain adjustments and say maybe the facts of the case list? Kasi this is the first time, Sir Ronald, your political memories goes deeper than me. Hindi ako Yes, yes. nag-lista. If I were the Supreme Court, gagawa ko ng something Solomonic. Di ba? May maintain ako dun sa kanilang decision, pero meron ako ibabawas. No? So, ano yung Ah, off-ramp mo? Ano yung off-ramp, basically? Bawa, kung factual basis ng kanilang dismissal, sabihin nila, oh, we stand corrected. Dahil mismo yung ABS-CBN na in-invoke nila doon sa ponensya, ay nagsabi, mali yan. Ito yung aming coverage. Nagkaroon ng plenary voting. Hindi totoo yung nilagay nyo sa page 8 nung kanyo, nung footnote, no? Nagkaroon ito. So, may mga ganyan, no? Pero mo, ngayon lang ako nakakita ng 5 former justices of the Supreme Court. For two Two Chief of Justices. them, former chief justices, Yeah. attacking the Supreme Court. Usually, tahimik yung mga yan kahit meron silang objection sa mga desisyon ng Supreme Court. Ngayon, tingin nila very fundamental na sabihin nila yung kanilang criticism. Dahil lang at stake dito ay not just the image of the Supreme Court as an institution. Ang at stake dito ay yung ating konstitusyon. At dahil at stake ang ating konstitusyon, all the other institutions ay at the minimum weakened, no? Or worst ay nasisira. Yung nagdulot nito ay itong Senado at saka itong Supreme Court. Itong dramatic weakening of our institutions. At alam mo naman yung nangyayari pag may ganyang klaseng weakening. Other forces will exploit Extra that. constitutional forces. No, I mean, I The pointedly butler. asked justices ko, sabi ko, di ba, what makes the Supreme Court special and different is that it has to be above the fray. And it's an unelected. Hindi siya majoritarian institution katulad ng ibang Yes. institution who have to be directly responsive to public opinion. Sila, at sometimes they can even be counter-majoritarian, hindi lang uber-majoritarian. And so yung authority nila doesn't come from democratic mandate. It comes from their moral authority, right? Institutional authority. So if hindi ito ma-preserve, then we're gonna go into very, very dangerous territories. Kaya siguro, yun ang dahilan na we see, I mean, Justice Ascuna, it was reminding everyone na he literally was behind some of these provisions. He was one of the framers behind some of these provisions. He was reminding. So parang, hindi ko maintindihan, nagresibo rin siya kay yung favorite mong kilay, no? Sinabi niya basically hindi totoo yung sinasabi niya nung time ng minority leader sa Kongreso si Escudero noon, no, 'di ba? Parang ina-imply ni Escudero na sila Ascuna sa Supreme Court noon. Parang kinaren nilang lower house. That's not true daw. They pleaded to the lower house on a specific question just to avoid some sort of a violation of COICOA. So I don't know what is she's trying to do because he's now even attacking these ex-justices. He's even implying, Sir Ronald, that my political motivation. In fact, let's talk about again your favorite senator, Cayetano. He was saying basically, talonin na lang sa 2028. Wait, masyado kang advance mag-isip. Parang 2028 agad. I mean, isn't that Parang, a dangerous parang mindset? pareho silang sinasabi ni Harvike. Which was weird, right? Like, wait. Ha? Why are Nabasa you mo guys yun? agreeing Nabasa with mo each yun? other? Parehas lang sinasabi si Alan Peter Cayetano at si Harvike. No, No? Harvey Ken literally said, I agree with Peter Cayetano, dapat sa Yes. like, it's like, wait, what? Why are they, what is going on here? Because klarong-klaro sa saligang batas natin, officials should be accountable all the time, hindi yung cyclical lang. And as if naman sa Ronald nanalo yung mga mabubuti parati sa election, I mean, should be named names, di ba? So, that's a very dangerous state of mind. And isn't it weird that even some people supposedly from the pink camp are even echoing that na tanggapin na natin, hindi talaga ma-impeach yan si Sara dahil X, Y, and Z, 2028 na. Isn't that a very dangerous anti-rule of law even mindset, some would say? Definitely, definitely. No? Hindi lang siya dangerous. It's a cop out. Cop out. Sumuko ka na. Di ba? Oh, ano bang partido niyan?
Saan bang partido yan si Harvey K? Di ba yung isang senador, kapartido niya? Hoy, yung isang senador nagsalita naman, although hindi nagsalita nung vote, pero Hindi ka nagsalita, nagsalita naman sinabit siya. niya yung kanyang speech. For the record, sinabit niya yung kanyang speech. Oh, see, dinidefend mo rin pala eh. Kanina ka-text ko yung isa, sabi ko, oh yeah, awayan kapatid yan ah. Ano Pero yan? wala akong naisip pahiwatig. Sinasabi ko lang, magkapartido sila nitong Harvey K, na leader ng partido na yan. But Harvey K is also in charge of the Good Mayors kind of group, right? Yung group nila, Mayor Magalong, Vico Soto, and I think Hindi siya in charge. Isa lang siya sa mga miyembro. Miembro. In Ah. fairness do sa mga good mayors. No? Yeah, exactly. That's what I'm saying. In fairness, also to Harvey K, he's part of that Good Mayors movement. But I just found that weird, Sarah. Isn't that Ano nabalitaan ko rin na parang may mga kaso yan. No? okay? Okay, Sarah. Before let me maneuver our conversation a little bit. Pero away pa rin, Sarah. Sarah, since last time we discussed, we had slight worries na fissures within the, let's say, umbrella quote unquote peak movement could evolve into something more dangerous. Again, I know you cannot say things that are happening behind the scenes or efforts. Just to be clear lang, hindi ako pro this camp or pro that camp. I just said it. While I don't agree na medyo ganito yung ginawa ng isang kaibigan natin, nevertheless, let's not forget all the sacrifices Sentry has made. At nag-happy birthday din ako sa kanya. Hindi ko alam kung natuwa siya sa sinabi ko, hindi, but I was trying to be fair to all sides. But sir, do you think we could avoid some internal fissures and make sure? Tingin ko ganyan reality yan dahil nanggaling ka sa multiple defeats. 2019, 2022, no? Tapos bigla kang nanalo nung 2025. So, medyo kanyan medyo parang in a way, merong bagong element. At people has not yet adjusted doon sa ganyang klaseng sitwasyon, sa ganyang klaseng bagong landscape. Kaya may mga dynamics na na-create. Pero ang tawag ko dyan, dynamics. Hindi ko pa siya tinitignan as fractures. Hindi ko pa siya tinitignan as ruptures. So, as dynamics, pwede pa yang ayusin. Hindi pa siya antagonistic. And as we speak, tingin ko, other saner heads, hindi tayo kasama ron dahil hindi naman tayo sane, ay sinusubukang ayusin yung mga dynamics na yan. Kaya wag mo lang ipilit na sumama, no? Doon sa mga saner heads, no? Na nag-aayos niyan, no? Pero Kaya naman, ang uh, tawag dito sa Persian is character development. May yeah, yeah. may character development naman sa buhay. Sir, wag ka naman mag-give up sa akin kasi ako nag-give up na ako sa iyo eh. So, the least Mutual naman, natawa ko doon sa comment ni Percy. Sana naman nagkaroon pa ng chance magka-character development ng ibang senador. Yun din pala mapuntahan natin. Grabe. Talaga si Percy talaga. Okay Ka-Percy. na ako okay na ako as cartoon character. No? Pero Okay Sir na Ronald, ako. tampo pa rin ako sa'yo na dun sa isang column mo, ang dami mong puri kay Percy. Ako isang line lang. Hindi kasi And sumama sa kanya Mr. Hindi ka Higarian. sumasama sa partido namin Pag sumama ka na, dadamihan ko rin ang puri sa'yo. No? Woo! Parang feeling ko, Iba yung kapartido. No? Iba yung kapartido. Some are more wala equal bang than fellow others. traveler, fellow traveler benefit package deal? Wala ka, Binanggit sir. kita Next, di mo siga doon, di ko binanggit. Meron na pangalan na bago, Armageddon. Armageddon. Kasi bigla na lang magtatapon. Sir Ronald, kung ikaw ay suicide bomber, ito Armageddon. Hindi ko alam anong gagawin niya sa response niya sa Yeah, actually, si Gadon at saka si Topacio, they deserve each other. Mm. Nakita mo ba yung billboard ni Topacio sa C5? Oh, wow! Si Mr. Sex Appeal. Tapos nakaganon siya, no? Di mo Wait, nakita? C5? Meron siyang billboard na tinatawag niya yung sarili niya, Mr. Sex Appeal. and No? kamusta traffic situation there, Sir Ronald? Imagine Are mo nung people safe? lumalaki siya, Are anong people safe? klaseng alienation yung naranasan niya para umabot sa kanyang klaseng stage na tinatawag mo yung sarili mo na Mr. Sex Appeal. Imagine mo yung alienation na nangyari. Naawa ako Naawa ako sa kanya. Wait, Sir Ronald. Oo. There Kaya is nga, officially ako bilib na bilib ako kay Gimli Kay Gimli. Mukhang siya yung opposite ni Gimli. No? Dahil si Gimli, at home, yung gawa kami ng personality sa character No? At home. No? Siya parang
Parang he's so alienated. Kailangan niyang gumawa ng billboard to May call billboard himself. na. Eh sila Rolex Boy. Yung Rolex Boy at saka yung isa pa. Yung para mag-Tres Marias. Ano ba? Yung tatlo, di ba tatlo yung mga yan eh. Nangaras sa amin. Si Juan, yung nangungupit ng cellphone ng kapwa niya congressman. Wait lang. Ano nangyari doon? May Wala, kausap po wala ko na kanina. ng Walang CCTV. naiwala sa akin. Sabi ni Roland, nangungupit daw ng cellphone ng... Wala ko na ng CCTV. Kaya kinupit niya yung cellphone ni Tom Villarin. Who are Oh, these people? Who are oo, di ba? these Parang yung mga nagsampasay ng kaso, parang bubble gang eh. Si Cardema lang kilala ko na hindi, never ko alam na youth pala siya. Hanggang Oo. ngayon, youth pa rin pala siya. But never mind, Sir Ron. Sir Ron, may nag-request ito Pa-insult baka. na yon yung sinabi ko sa kanila na, no? Bakit yung kinasuhan niyang, bakit pinatulan niyo si Percy Sendanya at saka si Richard Heydarian? Insulto ba sa inyo yon o insulto sa kanila? I want to say something but my legal team advised me against saying more. Maybe next week, papatulang ko to. Pero ngayon, I'll behave based on legal advice. Sir Ronald, may request dito na mag-fundraising tayo para may billboard din tayo. Kasi pag ikaw na maglagay ng billboard na sex appeal, baka mag-aksidente na daw dyan sa C5 at it's Oo. Nagulat ako, lalalay. nagulat ako sa billboard na yon. Kaya medyo sinubukan ko i-psycho-social profiling siya. No, anong nangyari nung lumalaki ka? No? Anong alienation yung nangyari sa'yo para umabot sa ganitong stage na gagawa ka ng billboard na tatawagin mo yung sarili mo, Mr. Sex Appeal. No? Nasabi nga ni Gadon na lahat ng hinawakan mong kaso, hindi ako nagsabi ha, si Gadon, ay nakulong. Bigla, kaibigan na yan, di ba? Oo, God nakulong is a daw. friend. Lahat ng hinawakan niya kaso ay nakulong. Yun yung kanyang track record. No? So baka do it for the team. Baka Gadon will be his first ever successful case. Baka pare, parang pare, open-minded lang tayo parang sa frat. Do it for the team. Parang take it for the team. Oo. Baka, para hindi ito Imaginin yung mo, imaginin mo kung tayong dalawa nag-away. Sir Ronald. Ayusin muna natin yung billboard natin, ng version natin ng ano. Di ba? Sabi mo may picture pa with Hitler pala yung isa, no? Grabe tong mga taong to. Shucks. I mean, gallery of rogues. I think that's the nicest way I can put it. Gallery of rogues. What a world, Sir Ronald. Talagang crazy, crazy world. But moving forward, Sir Ronald, we're towards the last part of our discussion, Sir Ronald, because I know pupunta ka naman sa kabila ng kabilang channel. Marami ka ng kabilang channel. Dumadami yung mga kabilang channel mo. Dos, amigos. Os amigos, wala tayong kompetensya dyan, anything like that. Just to be clear, Sir Ron, mukhang marami tayong fans ng R&R natin dahil ang layo daw natin dalawa na parang ang similar pala natin. Like, I don't I heard some weird, like very dialectically, ano tayo, parang compatible pala tayo in a very dialectical way. This comes from very rarefied corners of the universe. What's interesting, Sir Ronald, is I was talking to certain people from certain quarters that feeling ko itong mga tao na to will have a say about a potential grand coalition against Duterte's in 2028. And one thing I hear is like parang they're confident na since hindi naman na-acquit si Sara and we see her numbers going down in Okta, ina-attack na yata yung Okta ngayon ng kabilang team, di ba? Parang they're confident na even if hindi ma-impeach, things are not sure shot for Sara, but they're also confident that maybe there could be a grand coalition, popular front popular, and weirdly, it looks like they see more Riza as a possibility, as a unifying force, and Rafi Tulfo rather than Lenny. Do you think that kind of argument makes sense? Well, yung United Front na yan, napag-usapan na natin yan several times, di ba? Even before itong Supreme Court dismissal, even before itong archiving. Ibig sabihin, nakikita natin yan from the horizon eh. Di ba? Syempre, mahalaga pa rin na matuloy yung impeachment. Pero kahit hindi matuloy, meron kang Quadcom, nakakabukas lang. No? At alam mo naman yung nangyari ng Quadcom last year. So, yan ay maraming may expose diyan, maraming lalabas diyan dahil kongreso yan eh. Ikalawa, no, ay yung ombudsman. Whoever yung magiging bagong ombudsman ay pwede niyang buksan or pabuksan sa AMLA at saka sa mga bangko yung bank account ng akusado for purposes not of impeachment but for purposes of the SALN. So yan yung ikalawa.
yung mga ebidensya na hindi lumabas ay pwedeng lumabas diyan through the ombudsman. Ikatlo, yung mga impatient na mga tao na galit na ay pwede nilang dalhin sa kalsada yung People's Impeachment, yung People's Tribunal. At yung mga lalabas na ebidensya dyan sa Quadcom, dyan sa Ombudsman, dyan sa ICC, ay pwede nilang dalhin dyan sa People's Impeachment na yan. So from the Supreme Court, dadali mo to a higher court, the Court of Public Opinion, the People's Court. No, doon mo dadalhin. No? At ikaapat, nanonood yung ICC. At lalong lumalakas yung kaso laban dito sa mga akusado sa crimes against humanity. Dahil nakita nila paano tinulungan ng Senado at saka Supreme Court yung Vice President na hindi matuloy yung impeachment. Yun yung isang You mean yung unintended principle of consequence. complementarity, yung idea na your institutions Yes, not yes. up to the task. Yes, yun yung isang unintended consequence nitong ginawa nila na sa Senado at saka sa Supreme Court. Nakita ng ICC, ganun pala ka-powerful itong mga Duterte. Kaya lalo nating huwag bigyan ng interim release. Lalo nating patindihin yung proseso. Lalo nung defense, yung prosecutor dito sa kaso. So, yun yung mga possibilities, no? Na pwedeng mangyari sabay-sabay. And perhaps something more, no? Something more. Kaya sana iwasan muna natin yung mga extra constitutional, extra judicial initiative. Let us not throw the baby with the bathwater. Di ba? Isagad muna natin yung lahat ng pwede towards an electoral revolution sa 2028. Less than 3 years from now. Mabilis Wait, wait, yan. wait, 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 wait. You're sounding now like Cayetano, and it's like Oo. Hindi, sabi ko nga, 2028 pa nga eh. ang predicate ko nga, dapat matuloy ang impeachment. Di ba? Doon yung aking predicate eh. Hindi ako harbike, linawin natin, no? Ano, di ba may mga kaso yan? Sir, okay, moving forward, moving away, moving whatever corner of the universe. I have to ask this because hindi ko sinasabi na nanonood sa atin ng mga people in certain rarefied circles and all. Uh, Dapat yung mga mayors for good government ay maunawaan nila na mm, dapat yung mga kasama nila ay dapat basically good, yes, no? At kung yes. merong hindi mga good, iwaksi nila. Right, right. Sir, you're sounding really like Cayetano, no? Talagang good versus evil, very Oo. pure, Kasi very ano. nagbabasa ako ng Biblia at saka konstitusyon eh. No? Oo. Ano naman, Sir Ronald? Pero Oh, hindi ko tinatawag yung sarili ko na ambassador of Jesus Christ. yun, yun. Hindi ako pulong ka-presumptuous. But in fairness to you, Sabi nga sa Biblia, you didn't thou defend shalt not extrajudicial use the killing. name of the Lord thy God in vain. Di ba? Exactly, exactly. Sir Ronald, like I'm trying to be really nice here, Sir Ronald, but you keep on I'm putting your, nice. Mababa yung boses ko. I'm very nice. Oo. well, Kanina kasi sumisigaw ako sa 4 alas eh. Ngayon, I'm ano very naman sumisigaw subdued. dyan? Ano ba I'm meron? very subdued, no? Diba? Hindi mo napansin, I'm very subdued. Uy, 4 alas ang taas ng rating niya daw. Pinataas niya yung buong radio station niya. In fairness, Sir Ronald, Talagang ano daw, superstar daw ang ginagawa niya. Kaya gawa rin kami ng Quadcom namin, sarili namin Quadcom pang tapat sa inyo. Sino kaya yan? Sino kaya yan? Si Gadon, si Topacio, at saka si Kim Taras. May Quadcom din yung mga yan, di ba? No, Sir Ronald, hindi ko sinasabi na baka nakikinig sa atin, but just in case, nakikinig sa atin yung presidente, um, how can he make sure na hindi siya mukhang lame duck? Or is he already a lame duck? Is it too late for him to make some big moves? Nothing is too late. Pero kinakailangan niya mag-scale up kahapon in terms of strong leadership. Di ba? Kailangan niyang ipakita yung sarili niya, kung itong mga institusyon na ito ay hindi didepensahan yung ating konstitusyon, kailangan niya mag-assert, I will defend the Constitution of this republic. Dapat maganon siya against all, no, who would want to destroy it, to amend it, to discard it, no? Dapat may ganun siya. Kahit medyo indirect, it will deliver the point, no? I will do everything in my power, no? Para pigilan itong nagwawasak
dito sa ating konstitusyon. Hindi na kailangan i-violate yung separation of powers. But hindi siya pwedeng tahimik. Nangyayari itong political earthquake tapos tahimik siya? Hindi pwede. Kailangan magsalita siya. Well, he No? just returned from India and immediately had an interview with yung lumabas kay even Irina, my former colleague in GMA Network, where he said, well, last time I checked, the Supreme Court did not acquit Sara Duterte. So he's still implying that there's still serious accusations against Sara Duterte and that she's supposedly not to be off the hook, right? Don't you Pero think ang that? sinasabi kasi ng Supreme Court, sa susunod na impeachment yan. No? Na alam natin is becoming more improbable kung palapit ng palapit sa eleksyon. Di ba? Yun ang sinasabi niya eh. At sinabi ng Supreme Court na procedural daw yung kanilang desisyon. Pag binasa mo yung 97 pages, hindi totoo yun. Kaya nga, kinorek ng ABS-CBN Yun eh. nga, nag-introduce pa ng Yung page 8. new rules for Hindi impeachment. procedural, ha? Exactly, yeah. I mean, now the Procedural rules of yun. impeachment have changed It's totally. substantial. Yeah, Di ba? Kaya, in a way, baka mali na sabihin na hindi inakwit ng Supreme Court si Sara based on procedural grounds. No? right. Oh, okay. No, because I was looking at from the angle na yung implication din ng ruling nito as pointed out by by top jurists and former justices na now maging mas mahigpit at mas mahirap pa mag-initiate ng impeachment dahil dito. Almost impossible. Yeah, Almost. exactly. Like the news has been so tightened, like parang wait, parang medyo weird yun, di ba? So meron siyang clear implications not only for Sara but for any impeachment proceeding in the future, which would have serious accountability implications. Ginawa nila being impeachable persons themselves. Di ba kanyo conflict of interest? Hindi ba grave abuse of discretion yon? Di ba yun yung sinasabi nila na charge nila sa House? Yung ginawa rin nila? Di ba? Tanong lang naman. Ang sabi nga ng mga abogado, Oo naman. all due Indirectly respect, indirect. Yeah. with all due respect, With no? all due respect, of course. Yun dapat next time. Although willing akong samahan ka sa indirect contempt. Kung willing kang sumama ko. Yun doon ako nag-worry, Sir Ronaldo. Baka you invite more trouble for me. So my legal advice is keep away from you. Zoom lang muna daw tayo as much as possible. Sige, Sir abogado mo na yan. Pakilala mo nga sa akin. mamaya isend ko yung buong mahabang listahan na yan. Oo. Kung may Rolex sila, kami may Omega, may Ublo, may... Okay, Sir Ronald, um, how important is the ombudsman situation? Because ito yung maingay ngayon na dahil daw sa ICC issue na yan, biglang Remulla daw is kinda not in the mix. Parang that's a weird Wala pa namang wala pa namang fake. proseso yung JPC eh. Kaya hindi ko sigurado kung totoo yung lumabas Yeah, eh. but why would they bring that out, 'di ba? Parang ang nilalabas is sinistigmatize yung mga tao na involved sa ICC arrest of Duterte, right? Basically, Yes, that's yes, how it is. yes. Like, kung involved ka dyan, you're At stigmatized. yung nagsampa sa kanya yung kaso na sinampa sa ombudsman ay ang nagsampa mga Duterte. Di ba? Ba't mo tatangkilikin yun? Di ba? Ba't mo magiging gagawin basis yun? I am no fan of Secretary Remulla. I mean, he doesn't have We have a squeaky. we have our own differences. No? Pero, ah, ba't mo siya i-disqualify at ang nagsampa ng kaso sa kanya sa ombudsman na wala namang resolution ay mga Duterte rin. Dahil sa kanyang role sa ICC. Di ba? Yun naman yung kwento eh. Yun naman yung problema ron. At ngayon, nilalabas nila na siya ay disqualified. Ang sabi ng JB, teka, hindi pa nagsisimula yung proseso namin. Paano siya na-disqualify? Di ba? That was very weird. I was looking at the last and it's like, what? Where is this coming from? And alam naman natin. Well, I mean, the next big thing obviously is, if not the arrest of Bato, is the September 23 yata, di ba? Yung court case ni Digong magsisimula. That's going to be another dramatic big event. So a lot of things are going to happen. Before I close this episode ng R&R, let me just remind our friends. Ito, John 3:20, pinost ko nung isang araw. Everyone who does evil hates the light and will not come into the light for fear that their deeds will be exposed. May narinig ako mga music sa likod mo. Mga I really seraphim. wanted to say that in the Senate ng isang araw, but I said, medyo mahabang Kaya, usapan yata to eh. yung halo ko, nalipat sa yung halo. Halo ko. Uh, Nalipat no, sa'yo. but perfect. I was just reading the Kaya book pa of mo, John yung and cut mo lumabas na yan sa Mercedes akin. Benz. Yeah, that was I was reading book of John talaga nung over the
weekend. And then lumabas yan, sabi ko, yan na. Pero nung nag-andon na si Blind Item Boy, sabi ko, wag na. Kung nang patulan yan, hopeless case yung mga yan. Sir, do you have any advice? I know you have to go very shortly. Yeah. Anong advice mo sa mga supporters ng progressive movement, a better future, na let's be honest, Sir Ronald, medyo downer yung latest development. Parang they feel na, kasi kanina you already implied na extra constitutional forces could take advantage of it. Okay, let's say they're, thankfully, smart yung mga kaibigan natin not to join crazy stuff, I don't know, coup plotters, whatever. But at the same time, how do we make sure we restore their trust or preserve their trust, especially in Gen Z and younger generation who came out in droves voting for Kiko, for Bam, for Akbayan, among others? How do we make sure, Sir Ronald, that we preserve the confidence and hope and momentum of, let's just call it the grand pink movement that has really, really good chance come 2028? Well, invoke ko na lang si Shakespeare. Na? Binawal, Sir Ronald, Once binawal since more, unto the 2006. breach, dear friends, once more. Or close the wall up with our English dead. No? So, mag-rally Richard the progressive Third ba yan? movement. Saan mo ito ba, Richard the Third? Ano ba yan? Which play is that? Shakespeare, no? Which Ki- play ah, is that? King Henry VIII yata King yan eh. Henry. I thought Richard. Okay. Oo. King Henry and Saint George, sabi ni Shakespeare, no? Ah, mag-unite yung progressive movement. Ito yung mga labanan na sanay tayo. Hindi sila sanay dyan. Hindi sila sanay sa labanan na tayang pato. No? Because meron silang privileges eh. Meron silang comfort, meron silang mansions, meron silang insertions, no? Meron silang mga Maserati. Marami sila na mga kayamanan. Tayo wala. So, walang mawawala sa atin. Mas sanay tayo sa ganyang labanan. Ang tawag namin diyan sa University Belt, tayang pato, no? Ngayon yung panahon para ipaglaban to the utmost, no? To the last, yung future ng mga kabataan, no? Na nagsisimula ng magising, no? Itong nangyari nung August 6 na anniversary ng Nagasaki bombing, no? Yan yung anniversary, 8:48 a.m. nung binomba yung Nagasaki. Ganon din ang ginawa nitong mga lintik na ito eh. Nag-drop sila ng atomic bomb to destroy our constitution, no? Ah, yung radioactive fallout ay naramdaman ng marami. Pero huwag tayong umatras, no? Kahit mga lintik na mga ipis lamang ang magso-survive sa isang thermonuclear war, no? Dapat maging immune tayo diyan, no? Unto the breach, dear friends, no? Lumaban tayo hanggang sa dulo. We have nothing to lose, no? We have nothing to lose but itong puwersa ng kadiliman at puwersa ng kasamaan. Yan lang, no? At ang maganda ngayon ay nagigising ang kabataan. Yan yung pinakamalakas nating asset in this battle, in this fight. Thank you, Sir Ronald. I really appreciate the ending on a Shakespearean note, except, the whole cockroach post-nuclear apocalypse kind of distracted me for a moment because it reminds me of the other side. But Oh, anyway, Sir hindi ko Ronald, thank you sinasabing so much. cockroach yung mga senador, ha? Wala tayong sinasabi, Sir Ronald. Totoo ba, Sir Ronald, na persona non grata ka sa Senado? Anyway, Sir Ronald, thank you so much for that wonderful at talagang curious na ako magbumisita sa iyo, Sir Ronald. Ang ganda talaga yung mga Shogun ano mo dyan. Now I know why you bully my Shogun stuff. Pupunta raw si Kristan. Pupunta raw siya. Sumabay ko na sa Unahin kanya. na naman ako ni Kristan. Gusto Yan daw na niya lang. makita, no? Ikaw Let's do puro it, ka Sir lang Ronald. salita eh. Puro ka salita eh. Para kang political analyst, puro ka salita. Sige Kami lang, mga sir. kami puro kilos. Ha? Basta, Hindi ka ng political analyst na puro salita. puro salita. Pero at least, totoo yung kilay. Yun lang sabi natin. At alam din niya yung kanyang ano. On that very bully note, Sir Ronald, for bullying me again. Hopefully, talk to you soon. With the background there, medyo mag-quadcom din tayo together. Have a lovely day and have a lovely conversation with your dos amigos with Attorney Renzo ba? Di ba? Renzo, yung ano. Enzo. Enzo, Attorney Enzo, on the other side. Yeah, magaling din yan. Iba naman yung audience naman nun, di ba? So Iba, at iba, least, iba. you're not gonna lose any, don't worry, sir. You're gonna touch many lives and many hearts. I'll keep it at Happy that. weekend!
Happy weekend. Salamat. Thank you very much and talk to you soon.